Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, ang sikat, naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
you so much, the Acidors family. Magandang morning, Metro Manila. Ayan. Ayun, binigyan din ako ng mic. Hindi, kasi bumabackup ako kanina. Hindi nila alam yun. Hindi. Naririnig nga nila eh. Narinig ba? Ganda daw ng harmony. Kasi isa lang ata yung lalaki nila doon. Naki-backup na rin ako. Ganon? Good morning, guys! Friday! Thank God it's Friday. At syempre, today, May 17, 2024. Sabado naman dyan sa inyo. Oh, yes. As usual, as always, ang bilis talaga ng panahon yung weekend na ngayon. Ilang kending mo lang. Lunes na naman, another week. Pasko na. Tapos, syempre, Pasko Friday na na. naman, ganon. Matatapos na ang Mayo. Susunod na, kalahati Isang linggo na to. lang. Oo. Isang linggo na lang ba? 2 weeks 2 mahigit. weeks. 2 weeks. 2 weeks mahigit. Yes. At kalahati ng taon. Magpapasko na. Uuwi na naman kami. Ganon. Surprise! Ayan na naman yan. It's a prank! Kung sakali uuwi tayo ngayong taon na to, uuwi pa rin ako sa 2026. Siyempre. Uy, huwag mo ganyan sila. Baka sabihin nila. Oo nga, uuwi talaga ako sa 2026 ng Hindi, February. itong taon na ito. Whether you like it or not. Kasi may mag-i-expect. Ay, sino? Ano mo naman yun, yung, alam mo na, yung ano. Alam mo naman kung sino yung ano na, siyempre. Siyempre, marami sila. Grabe ka. Yun naman. Namimiss na nga namin kayong lahat. Promise. Kasi nga, may naligo sa beach. Ganon. Hindi man lang nag-imbita. Hindi mo nagsama. Sana Papi, pumunta kami sa beach, ha? Wala, bigla na nagpakita ng ganon. Ganda nga, no? Nasa beach na lang sila. 25K, malaki yung bahay. Resort, eh. Ang ganda yun, yung negosyong ganon, ano? Yung bili ka ng bahay sa tabing dagat, tapos gawin mong ano. Ganon gagawin ko siguro. Bibili ako ng dagat na lang. Bibili ng dagat. Yun na gagawin ko ng ano, pang resort. Kasi kung beach lang ang bibilin mo. Beach? Dagat ang bilhin mo. Di ba, yun din yun? Pwede ka mangisda. Diba? Bueno, today, kasama po natin Pastor James Valdez. I don't go away. Maganda po yung kanyang topic ngayon. Talagang be prepared. Yes, kahapon maganda rin topic ni Pastor Sammy Santos. I like it. Yung very nice. Kailangan ng tupa ang pastor. Yes, ayun. Ayan. Kaya kinakailangan natin na mag-guide sa atin. Yeah. Congratulations, nanalo kahapon si Pam Liberia. Ano yung pinakbet? Pinakbet natin, kunakit. Mamaya, magpapa-games tayo ulit. Namimiss ko na kayo, promise. Ang dami kong namimiss dyan. May times na nalulungkot ako. Oo, di ba alam mo yun? Bakit? Minsan, bigla na lang akong susubsub sa'yo, tapos umiiyak ako. Sumusubsub akong ganun yung mukha ko. Tapos umiiyak ako. Ano yun yung depression? May depression to eh. Dati yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Gusto niya, bigyan mo kong pera. Mawawala yung depression ko. Depression yan. Yung therapy ang kailangan. Alam mo yung depression na yan. Kaaway lang nagbibigay sa atin yan. Yan. Dinaanan ko yan. Promise. Nakaupo lang ako. Nakatitig sa kawalan. Kung ano yung iniwan niya akong nakaupo, darating siya galing sa work, nakaupo pa rin. Ganun pa rin. Ganon. Tapos iiyak pa siya doon. Sa isang sulok. Hindi naman. Nandun lang ako sa kama. Malayo. Tapos yung mga damo sa likod bahay namin, mataas pa sa akin. Wala. Para sa yung, alam yung pusang tamad na nakahilata lang sa... Tapos yung kamay ng puso nakalaylay lang ng gano'n. Grabe ka naman. Gano'n ang style niyan pag nade-depress. Nakakita na ba kayo ng... Tapos, pinapainom ako ng gamot. Mga 1 buwan lang akong minom. Kaya lang pangit ang epekto sa katawan. Sinasama ko sa mga mall yan parati pagka may lakad ako.
doon sa mga pinupuntahan kong mga sites. Sa Jollibee noon, araw. Pakakawalan ko siya. Sige, diyan ka. Hanggang 10,000 ka lang, ha? Limit mo. Pagka lumagpas ka dyan, wala na tayo sa budget. Yun lang lagi ko siya. Hanggang, sabi ko sa kanya, hanggang 1.5 ka lang, ha? Alam niyo, 1.5. 1.5. Isang $5. $5. $5 lang. Ayun. Kaya yun ang bibigay kong budget kay Rejoice. 1-2. I-change mo daw yung title. Nung ano ni Pastor. Bakit? Nakalagay dito eh. Mali na naman. Ay, naku. Oo. Talaga. Mamaya. Ano ba to? Sabi niya, I don't know. Patay, nagawa ko. Parang may nakita ko ditong nag-message. Ayan o. Ewan ko. Ha? Yung be alert ba yun? Yun nga. Be prepared. Always be alert. Always be alert. Parang kasi may lumabas eh. Ewan ko, yung ba yung Pastor? Ano naman, Pastor? Nakita ko lumabas eh. Last minute. Be alert daw. Be alert. Hindi be prepared. Patay, ang dami kong babaguhin. Ako. Di bali na. Ganun na. Ay, nako. Pagka ganito. Okay. Ikot-ikot na naman tayo. Okay, guys. Alright. Okay, magandang umaga po. Tingnan mo muna. I-check mo sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Sana'y nag-lunch, nag-breakfast na kayo sa lunch. Ayan. Hindi, may nakita kong ano. Okay, anyway. Parang lang. Nililito mo na naman. Hindi, may lumabas dito. Promise. May lumabas. Brother Ramon, sabi niya. Alright, sige na. Ayos lang yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Hello. Una sa listahan ko. Hindi ko lang sa listahan ni Papshi. Si Pastor Marvic Lejano Cruz. Andyan din si Joy Mendoza. Si Jamelin Espiritu. Hello. Rossi. Ellen Gonzalez. Bing Pasqua from Dubai. Rachel Joy Bonete. I am very good ka, Rachel. I like you. Nakakatulong ka na yung mga yung kanya negosyo ngayon. Very good. Yes. Okay. Dulce Solid. Dulce Amor. Rejoice Harfilia. Marichu Gamas. Negra Pepita. AR Santiago. Asan na yung kanta mo, AR? Padala mo na kay Papi. Ayan. May record natin Pastor dito. Sammy Santos. Brother. Yan. Mel Cruz. Jan Valenzuela. At si Yel Bibidor. Ay! Si Yel Bibidor. Andiyan na siya? Yan, oo. Oh, welcome back. Si Yel Bibidor. Matagal na siguro. Ako po, Ma'am pag langkot ako, hanap lang po ako na makakausap. Punta ako sa friend ko o mga pinsan ko, tapos okay na ako. Ay, ganun. Ganon. Malalayo po yung lugar naman. Kaya telepono lang ako. Ayan. O kaya pupunta ako sa mall. Lakad-lakad lang. Lakad lang. tapos maglalagay ng mga kung ano sa cart. Pag natisod, tapos pagka nailagay niya na yun sa cart, tatanggalin ko ulit. Hindi. Gano'n. Tatanggalin niya ulit. Iwanan na lang niya yung cart. So. Okay. I hope you guys are having a good time. It's weekend. Nanay Dolor Cristobal. Nanay Dolor. Na umaga po. Huwag na pong sasagot. Hello din ka RJ, of course. Si Moa at si Machulet. Hello, Machulet. Okay. Joyce Mendoza, you're always doing idol pa rin. Anong secret, Model John? Anong secret daw? Wala lang. Secret ko? Wala lang. Walang secret. Ayan na. Blooming daw. Oh, grabe ko. Sa bahay lang ako parati. Hindi kanina. Hindi siya pumasok. Sabi niya, may gagawin ako. Magbubunot ako ng damo, etc. Kada tatawag ako, hello. Tulog lagi. Tulog? Lamig kasi. Ayun. Makulimlim. Ayan, hello kay Baby Coco. Baby Coco. Ay, pagkagandong makulimlim. Baby Coco. Wala nang gata si Baby Coco. Para akong manok na,
Maghapon ka talaga natulog, sweetie. Uy, sarap matulog eh. Ako hikap ng hikap. Ngayon ako naka-experience uli ng ganyan. Wow! Sana L. Umuwi ako ng Pilipinas, di ako makatulog. Ay, syempre, andun ka nga para magbakasyon. Tawag ng tawag si Rejoice. Papsi, saan tayo pupunta? Papsi, anong ulam natin? Hello, Coco. Ay, Coco. Coco. Tag sa init habang nagtatay, kumikil-kending pa. Aba? Ayan si Rejoice, nanginginig din. Nanginginig siya sa galit. Chareng. Lumalaki pa naman ang butas ng ilong mo. Pag nanginginig. Chareng. Ay, thank you, Maridet. Dito na lang po sa Philippines, magpatahi ng jacket mas mura, sabi ni Mami Irene. Oo nga, no? Kaya lang. Ayan. Oo nga. Matagal pa. Kaya lang mga sizes niyan, ano? Kasi malilit ang sizes dyan, eh. Oo nga, sige nga, papatahi yan. Bibigyan natin ng hanap buhay. Oo. Yung receiver na gano'n, ano? Yan. Teka! Gulo-gulo! Ayan, meron po tayong logo galing ng Manila. Si ano pong ano na? Si Lala. Computerized. Tatahiin na lang gano'n. Computerized siya. Parang patch lang, patch. Yan. Computerized yung pagkakagawa niya. Oo, computer yan. Tapos lalagyan natin ng ano. Lagyan natin ng pangalan. Sa likod nakalagay, Pastor. Yan. Talaga. Everybody. Ay, 5 minutes na lang. Be ready po kayo at magtatawag na naman tayo ng dalawang contestant sa ating blessing test. Bring me pala, bring me. At wala tayong ano. May pagawaan din po ako ng ganyan, sabi ni Pastora Ellen. Ganun? Sige, bigyan mo ko ng quote. Sabi ni Lala, buti na lang yung patches nakarating ng USA. Pero siya hindi pa nakakarating. Malay nyo, di ba? Malay nyo, susunod na yan. Yung unang araw ayaw kong pumunta dito. Wala akong... Ayan. Mamaya, meron na lang kayo matatanggap na visa. Alam naman ninyo, pagka tulong-tulong tayong palakihin natin ang iRadio, palawagin natin. Maging international na tayo. Wow. Ipapadala ko kayo sa ano? Saan? Afghanistan. O kaya sa Lebanon. O kaya sa Ukraine. Uy. Yan, mga kinakailangan nila ang prayer doon. Siyempre naman. Kahit wala doon, pray natin sila. Yan. Maganda doon. South Africa. South Korea. Yeah. Ay, South Africa, mga puti doon. Yung mga ganda doon. Padala ko si Rejoice doon. Sa Korea. Doon sa ano. Gusto ni Rejoice sa Korea. Doon kay Kim Jong-un. Anyong! Sa North Korea naman yan. North Korea. Gusto niya doon, di ba? Yan. Paano niya? I-pre-order niya si Kim Jong-un. Nanginginig din daw si... Uy? Si Brother Sammy, si Pastor Sammy. Oh? Muset ka daw, muset! Kaya naman. Sino nanginginig? Si Pastor San, kagabi ako naman nag-cheer. Nag-cheer? Nanginginig ka akong katawan. Anong nangyayari na? Ayan, bakit kaya? Amen. Kasabi mo na may pilay. Anong nangyayari sa mga people ngayon? Pati yung kasama ko sa trabaho, yung kaibigan ko. Dapat papasok siya ngayon. Bigla siya nilagnat. Hindi kaya... Nilagnat. Sabi niya may COVID ako. Paano mo nalaman? Mag-check ka muna ka. Hindi kaya yung nakagat ng lamok, yung dengue? Saan? Wag naman. Hindi naman. Wag naman. Trangpusa daw. Trangpusa. Kinakabahan ako sa nginig. Alam na this. Kinakabahan ako sa nginig niya. Ang ganda kaya nung kanta niya. Kaya nanginig na siya. Kumusta ka na? Inday, kamusta ka mo, Day? Happy Saturday din.
Yinig na may pangyinig. Nakakabit na po ako para sa mga uniform. Oh. Okay, Glyza. Kumusta na, Glyza? Sino bang mag-birthday nitong Mayo? Malapit na. Tanungin mo si Jeremiah. May sakit pa din daw si Glyza. May sakit kayo lahat? Si Marichu Gamos, nanginginig din ako. Di makaalis, nakahiga na lang. Aba! Ano ba yan? May epidemya na naman ba? Si Glyza, birthday niya sa May 25. Birthday! Nako, happy birthday! At si Ate Berna, ako din, giniginaw ako madaling araw. Sabi niya. Eto si madaling araw. Baka naka-aircon ka. Baka malamig. Nako, ingat-ingat. Yan, mahirap magkasakit. Magasto sa magkasakit. Station ID na. Anak si Shinekaya, May 21. Pastor Franz, May 24. Ayan, sulat natin yan. Si Pastor Bot, 24. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, ano oras na? 31 minuto. Makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast sa City of Bellflower, California, USA. Yes. Thank you, George Mendoza. May 21, birthday ni Ate Guy yung... Ay, oo nga si Ate Guy. Ay, Ate Guy. I miss you. My brother is not a big... Walang himala. Nasa puso ang himala. Bakit? Hello, Pastora Mary Jane, Saboy Omli, Mama Chup Chup Pastora. Ayan, si Pastora Mary Jane. Naimbag na bigat. Naimbag na bigat, Pastora. Kumusta kayo? Okay, prayers and healing po to all sick. Everyone get well. Jesus is with you. Just claim healing. Ayan. Kahit ganito kami, may masakit din sa amin. Masakit po ang aming mga likod. Masakit as in masakit. Dito, yung likod ko. Masakit na likod ko. Saka lower back ko. Ayan, hindi ko maisip. Hanggang puson. Ayan. Parang yung sakit tumatago sa puson. Ayan, naka-lunch lang daw si Glyza. It's okay, Glyza. Go back to work. Baka mapagalitan ka. Okay, enjoy your work. Love lang ang work. Mahalin natin ang ating trabaho. Dahil yan ay pinagkaloob ni Lord para mapagkuhanan natin ang ating mga pangangailangan. Ang sakit ng leg ko. Ouch! Siguro kailangan kong kumanta. Ayan. Mama Chup Chup, sabi na ni Pastora Mary Jane. Yes, Pastora. Mama Chup Chup po. God bless. Gusto ko sumaganyan. Yeah. Ang mga pastor natin ganyan. Yeah, cool. Jocelyn Spena. Energy. Ayan. Kumusta na, Jocelyn? Hindi pwede mahiya-hiya. Oo naman. Dito tayo sa public, social media tayo. Kailangan natin ng attraction ng ating mga manonood. Ayan, yung mga nanonood dyan na nasa labas, pasok-pasok na po. Yeah. Ayan, off po today, pero late na ako nagising kasi puyat sa ubo. Di makatulog, malakas pang ulan kagabi, hirap makauwi. Ulan na. So, nababawasan ng ulan na. No? Kasi mag-June na, tag-ulan na yan eh. Ayan. Sabi ni Pastor Sammy, ang lolo ko po, May 21 din birthday niya. Wala kayo sa lolo ko, nagbe-birthday siya ngayon sa heaven. Si Maximo Kapili na laging tulog pag nagsisermon si Father. Sana natulog
na lang siya sa bahay. Kapili. Lolo niya. Ako wala akong nabutan na lolo. Ako na, naging lola na ako. Lolo't lola. Wala akong naabutan na lolo't lola. Mga nagamatay na sila. Ay, thank God. Okay, Jocelyn. Cha, 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 cha. Alam mo, niluto ko kanina. Pagdating ko ng 5, ano oras ba ako dumating city? 5 o'clock, ano? In 1 hour, nakaluto ako ng munggo. Yan, nakaluto ng kanin. favorite ko. Tapos yung pinaluto niyang dilis, crunchy. Ako na malengke. Oo na. Tapos ako nagluto. Tapos ako pa naghugas ng plato. Yan. I-send ko na lang ng star ang laman ng Gcash ko po mga idol kesa hindi ko naman magamit. Ayaw mo. Ano meron dyan yung Sendwave. Sa ano? Sendwave meron dyan. Sa Palawan. Pwede sa Palawan, Lohariel, pwedeng diretso sa inyong Gcash number. At pwede rin sa bank account mo, BDO, Metrobank, at ewan ko kung ano yung ibang bangko. Kaya, perang ipadala, ipalawan mo na! Yeah. Ayan. Itutodo ko na nga po, kaso pinatigil ni Gcash pag-send ko. Sa akin po, di na ako pwede mag-send ng star po sa inyo, parang nasira siya po. Hindi nga ako marunong gumamit ng star-star na yan Ang dali-dali lang, i-click mo lang yun. Ikaw, nag-send ka na ba? Hindi. Ano ka padala sa sarili ko? Yan. Sense lang yan Sense. Testingin mo muna, ikaw ang padala muna sa akin para malaman ko yung ano mo, yung account mo. Yeah. Sino ba to? Si Joyce, i-update mo daw, baka luma na yung may mga update kasi ang parang yung Sendwave, pag magpapadala sila update, na-update ko. Yun. Okay. Antoinette Colada. Hello, Antoinette. Good morning. Okay, saan ba to si Antoinette? Sa Davao. Good morning, Antoinette Colada. Welcome again sa iRadio. Mahaba na naman ang buko. Alam niyo, nakukulot ang buko minsan pag hindi ko yan yung kaplansyahin. Sarap ng chibo ko kanina. Munggo with matching nagluto ako ng munggo. Crispy dilis. Nagpapabila ko sa kanya na speed. I like that. Mami Pastora Flosser Cordero. Good morning po. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang lahat? Sana'y nagising kayo ng nasa mabuting kalagayan. At yung may sakit, gagaling kayo in Jesus' name. Amen. Woo. Alright. Si Idol Ramon naman daw ang kumanta. Hindi. Ay, bakit? Hindi ako sali dyan. Thank you kay Mami, kay Pastora Ellen. Naghulog siya sa jukebox. Hello. 50. Yes. Jukebox, ganun. I like Karen Carpenter's. Lahat po ng kanta nila gustong-gusto ko. Ano pa gusto yung kanta? Ano oras na ba? Yung Yesterday Once More. Ha? Ayan. May gusto bang kakanta o magpapalaro ka? Papalaro ka ba? Hindi siya sumasagot. Parang ayaw niya magpalaro. Tararararan. Aha. Yes, syempre tapos na naman ang 5 araw na pagtatrabaho. Thank God. Easy lang. At may overtime po ako. Ayan, malaking tulong po yun. Hindi para sa akin, kundi sa mga nakakarami. Ayan. Diba? Eto naman, acoustic tayo ngayon. Kakanta si Maridet Gamos. Kay Pam Sluberio. And of course, sa aking beautiful kumare, Tonko Jen.
Jen Nunez. Ito pa, one of our favorites. Ay, hindi na. Hindi na pala. Ha? Okay. Diyan lang kayo. Huwag kayong alis. Okay. Hello naman kay Nanay Rosario Lising. Hello, Nanay Lising. Kumusta po? Kumusta po kayo? Ayan. Welcome sa iRadio ule. Alam ko nasa mabuti kayong kalagayan. Thank you. Wala pang reply ang GCash. Ano ba yung GCash na yan? Ano ba nangyayari dyan? Minsan nga babagal tumanggap ng pinapadala ko eh. Ha? Ano? Ano na? Ha? Oh, ha? Hello po, nanay. Ayan. Di ko na update GCash. Di ko naintindihan eh. That's what friends are for. Di ba? Ang ganda nun. Keep smiling. Keep shining. Knowing you can always. Ganun magkakaibigan. Sana ang friendship ay minsan more than sister and sister or brother and brother ang samahan. Kaya lang pag yung nagkaroon ng ang tawag doon, yung malat, ano ba tawag doon? Balat? Lama. Nagkaroon ng lamat. Yon, parang nagkakaroon na ng distansya, nagkakaroon na kung ano-anong achuchucho. Pero sana hindi ganon. Ayan. Ang totoong friendship forever. Yan. May kaibigan ako since 1984 or 85. Ayan. Si Kirikiray. Ayun. Andun siya. Malayo siya sa akin. We seldom talk. We seldom see. But when we talk, maghapon, walang babaan ng teflon. Nakakagawa kami ng kung ano-ano. Nakakapagbalot ako ng lumpia. Nauubos ko yung ilang pounds habang nag-uusap kami. Wala naman pinag-uusapang yung mga walang kwentang pag-uusap. Basta lang nag-uusap. Ganun? Nakakausap siya. Nakakagawa siya habang nag-uusap kami. A friend loves at all times. That's the true friendship. Proverbs 17:17. Yes, the masquerade by carpenters daw. Pero alam mo minsan we'll do it next time. Magkakaibigan nasisira dahil sa pera minsan eh. Alam mo na yung mga... Ako nung nag-aral ako ng accounting, isa sa mga sinumpaan naming sa accounting masira ka na sa lahat. Huwag lang sa pera. Kasi pag nasira... Yes. Don't ask me. We will be there early. When? The 19th. We will be the praise and worship. Good. On Sunday. Happy Pentecost Sunday in advance. Pentecost Day? Yeah. Yeah, Pentecost Sunday. I don't know. I already have the songs, but that was the song na those are the songs that were like it's coming from my heart. When is the Memorial Day? The Memorial Day, you guys don't have it on May 27th. Yeah, we don't have iRadio on Memorial Day. What Yay! Day is that is Monday. Monday. Yeah, I checked the calendar. For our veterans or soldiers. Yeah, that's the cross cultures. Nope, we won't have that. No, I'm saying that's the cross cultures they're going day. somewhere. Okay, somewhere over the rainbow. Yeah. Sorry if I said you the wrong holiday. Anyway, right now, hello, I really viewers are watching online, and I don't want to say this fast. Rugo's born on the 15th. Vanya Singh. Happy birthday, Vanya. Vanya, yeah. Vanya. And Pastor Vipin. Where's Pastor Vipin? And on Sunday? This Wednesday. Namaste, Pastor Vipin and Sister Kanchan and Yael.
Yeah, and, And on we also Sunday, want- who's celebrating? in case if Hagen is feeling better, happy Oh, birthday yeah. that time. In case Pastor Rene will be praying for your family I too. know. And Cameron is in ER Huh? because of Who? allergy. Cameron. Huh? Oh Yeah. man. Talaga? At least. And my sister Myrene Aquana at the same day, happy birthday sa you. Oh, kailan ang birthday ni Pastor si Sister Myrene? Sister Myrene, You happy forgot. birthday sa you. Kailan ang birthday? Myla la birthday tomorrow. A happy I know. birthday sa you. Myrene, Sister Myrene, when's her Ay. birthday? Yeah, it was on the 15th. Oh, it's done already. Yes, it's already done. Tomorrow's on Myla's birthday. We missed you, Sister Myla. They're in up north. Oy, Yeah. well, hopefully we could see you again. They're coming back here Anyways, June. Okay, June. I hope so. Oh, May And 15. We should have greeted her. We forgot to greet Sister Myrene. Yeah, that's what I did. Just Oh, you now. Ewan ko sa inyong dalawa. Oh, ano? It was fireworks. Oh, there's Huh? a fireworks? There's firework. Takot siya Yeah, sa there's This month? fireworks. We don't want to hear that. It's only May. Ayaw niyang ano. July Only 4th May. is 2 months more. Nanginginig siya pag may Okay, Oh. we're gonna start with this. Our iRadio verse or devotion tonight will be in Mark chapter 13 verses 32 to 37. I'm gonna have to change this. There you go. Mark chapter 32. It says. No, Mark 13. I'm sorry, Mark 13. I went too far. Anyway, Mark 13:32. It says, But of that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone. Take heed, keep on the alert, for you do not know when the appointed time will come. It is like a man away on a journey, who keep leaving his house, and putting his slaves in charge, assigning to each task, also commanded the doorkeeper to stay on the alert. Therefore on the alert, for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning, in case he should come suddenly find you asleep. And the text in verse 37 says, What I say to you all, be on the alert. Be on the alert. May the good Lord bless the reading of his words. And I have that title already for that devotion. I'll repeat this. Be on the alert. Be on the alert. Okay? I'm gonna ask Pastor James to be on the alert and share his devotion about this. Yeah. God bless you all, and please stay safe out there. Okay? Thank you, Jeremiah. Thank you, Jeremiah. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Coming. Oh, biglang sumulpot. Saan ka galing, Pastor? Wow, kumpleto Naka-radio lahat Kumpleto. Makaka-battle gear tayo ngayon. Pasensya na, brother. Pinapalit ko yung title. Ayos lang. Kasi nung nire-review ko, yung alert ang nauuna. Sabi niya, be prepared. Nagbibigay sa atin para mag-prepare. Ay, ayos lang. Kanina habang kumakanta ito, ini-edit ko na. Yeah. Amen. Grand alert. I-share ko muna. Saan naman ako pupunta dito? Share screen. Sige. Imbitahin mo yung ating manonood. Sabi mo, huwag silang aalis dahil meron kang pag-games mamaya. May Q&A ka. Oo. Meron nga. Oo, meron nga. Magbibigay siya ng Q&A. Parang hindi mo kapagsalita si Pastor. Hindi ko narinig kasi. Hindi ko narinig siya sabi. Candy lang narinig ko. Candy. Hindi na kapagsalita.
Di ko na... Anyway, magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Congratulations, Pastor Sam, no? Yes. Pastor Sam na siya ngayon. Yan. Dadami na ang ating mga gagawin. Kailangan natin ng maraming pastor. Hindi naman maraming pastor eh. Kailangan lang yung maglilingkod. Yung manggagawa. Manggagawa, yeah. Manggagawa lang, pastor, pangalan lang yan eh. Ganun? Kahit na pastor ka, wala ka namang ginagawa. Oo nga. May alam akong pastor dyan. Walang ginagawa. So, let me share to you my slide. Beyond Alert. Doon mo pinace, kaya doon mo pala, yun ang pinalitan mo. Doon sa verse mismo. Sa verse, Oo. Okay. Tapos tinitignan ko kasi yung difference nun. Alert and prepare. Yung pa lang ko na kailangan mabigyan ka ng warning o alert. Mabisuhan ka. It's up to you if you wanna prepare. Di ba? Yan. Medyo maselan itong usapan na ito. Kaya nga, kasi ang mundo nga natin ngayon, hindi tayo alerto eh. Magulo na. Alerto tayo sa mga gimmick, kung ano ang bagong fashion, ano ang bagong lumalabas dyan, anong bagong iPhone, bagong mga gadgets. Technology, diba? Mga technology. We are always on the alert eh. Pag ganyan tayo, kailangan mauna ko si Ramon, mauna ko di ba? Kailangan nasa Macy's, nandun ako sa di ba? We are always on that eh. Pero kung titignan natin, kung nagmamasid tayo, and if we are really alert and nakikinig tayo sa mga warnings ng mundo, then dapat ito yung inuuna natin para sa buhay natin eh. Kasi pinag-usapan yung kaligtasan, salvation. Nawawala ba salvation? Yung problema ba yun? Ang problema yun kapag hindi ka nakasama dito sa kapag hindi ka prepared. It doesn't matter kung alam mo kung safe ka o hindi. But are you prepared? Preparado ka bang tanggapin mo ang mga bagay na ito? No? Kasi darating ang panahon na ito nga sinasabi sa Bible na lahat ito ay mawawala. No? At nagbigay ng mga senyales, mga warnings ang Panginoon Diyos. At ito ay either naganap na noon at magaganap pa ngayon. No? And we should always ito dapat piniprepare natin sa ating sarili araw-araw eh. Kasi bukas di mo alam eh. Kaya nga yung lagi kong naalala kailan ba yung tanong kailan ba yung araw o oras na maganda mag-pray? Dapat araw-araw, gabi-gabi dahil di mo alam kung bukas mabubuhay ka pa o hindi eh. Di ba? Anyway, let us always be alert. Ito yung warnings ng Panginoon Kristo sa mga disipulo niya nung they were in the Mount Olives, nung sila po naglalakad at tinatanong sila na look at these buildings. Narinig ko yata si Brother Ramon minsan eh. Look at these buildings, napakaganda, no? Sabi ng Panginoon, darating ang panahon na lahat ng bato na yan ay hindi na magkapatong-patong, mawawala sila. I mean, they will all crumble down, di ba? At nangyari yata I think when they were conquered by the Romans, no? You know why it was all the stones that were on top of another was taken out together, natanggal sila. Dahil doon, ang parang hinang nila doon sa loob noon, gold eh. Kinuha nila yung gold. May gold kasi yung in between yung cracks ng mga bato, no? So, talaga tinanggal-tanggal nila yon isa-isa. Kaya tama yung sabi pa na not even walang bato na will be on top with one another dahil kinuha nila yung gold doon sa Jerusalem. So, nangyari yon. Pero may mga warnings ng Panginoon Diyos nung kausap niya ang mga disipulo. Ito nga ang sabi niya doon sa verse na binasa ni Jeremiah, no? Hindi natin alam yung araw, no? But on that day,
let me share this. But on that day or hour, no one knows, not even angels in heaven or Son, but the Father alone. So wala nakakaalam nito kundi ang Ama lamang. Not even the Son of Man. The Son of Man is Jesus Christ. Okay, remember Jesus Christ. As a man, hindi niya alam yan. Pero as a God, alam niya. Okay. Take heed, keep on alert, for you do not know when the appointed time will come. We should always be expecting this time. Kasi kung hindi natin na-expect to, hindi tayo kasama dun sa sinasabi na ang mga mananampalataya ay kukunin ng Diyos sa langit, no? At maiwan yung mga hindi. And then magaganap po yung mga wrath of God. Siyempre, ayaw natin maranasan yung galit ng Diyos, no? Ibubuhos niya kasi yung galit ng Diyos, pero kukunin niya muna yung kanyang mga mananampalataya. So we should be alert. We should be, tawag ito, nagmamasid tayo and we are prepared. Itong prepared na to, hindi yung prepared na meron akong isang galon na bote o mga isang daang bote na tubig, mga bandages, mga pagkain. Hindi po to. The prepared na sinasabi ito is what you are hearing from other pastors, no? Yung mga lessons na yon at ibinubuhay nyo. Prepared meaning that ang buhay mo ay na tatransform sa kanyo ng Panginoon Kristo. No? You are prepared. You are preparing yourself, no? Na pagdating ng Panginoon Diyos, ay masasabi mo na, sabihin mo sa Kanya, yes, here I come, Lord. Hindi yung, wait, Lord, wait. No? Hindi. So, hindi. Kaya dito yung parable dito na umalis yung amo, pagbalik, dapat hindi niya nadadatnan ng kanyang mga servant na natutulog, kundi may ginagawa. They're or waiting, anticipating the coming of their master. No? That should be like that sa ating mga buhay na Kristiyano. But, of course, naintindihan ko mga kapatid, pastor, busy kami, may mga trabaho kami, may mga pamilya ako, mayroon akong girlfriend, mayroon akong trabaho, may ganito, nag-aaral pa kami, bata pa ako. Yes, naintindihan ko yan. God knows that we should also deal with our everyday life. But, what is your priority in life? Ano ba ang goal mo in life? What are you preparing for? Kasi, even though I will graduate as the smartest, the brightest, the cum laudeest, or the in school, but your soul doesn't go up there, then it's nothing. Because you didn't prepare your soul to journey to where you should be. No? So, sabi ko sa verse 37, what I say to you, I say to all. So, ibig sabihin, kung sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanyang mga disipulo, sinasabi niya sa ating lahat. Sa ating lahat ngayon, at yung mga sumusunod pang generasyon. To be on the alert. Okay? To be on the alert. Laging alisto tayo. Bakit tayo maging alisto? Why should we be on the alert? Because there are 3 warnings in the book of Matthew. Jesus said that we have to be on the alert. Kung sinabi ng Diyos ito na we have to be on the alert, then we should be on the alert. Kasi hindi naman sasabihin ng Panginoon Diyos na, okay guys, okay, nag-high-tech na kayo, relax. I'll take care. Hindi naman sinabi, relax kayo eh. Relax, take it easy, be cool. Hindi. But be on the alert. Bakit kaya? Because God knows when the time comes, no, there will be rumors of war, famine, sickness, and so forth and so forth. Kaya nga ito yung nararamdaman natin eh. These are the warnings. These are the signs, no, that we should be on the alert. Hindi ba kapag nanawagan si weatherman dyan sa Pilipinas darating ang bagyo na sa Himpapawid, parating na dito sa Pilipinas, maghanda na po kayo, di ba? Pinaghahanda tayo. May bagyo na darating, pinaghahanda tayo. No? Pero matalino talaga ang Pilipino eh. No? Kahit hindi maganda yan eh. Kasi sabi ng announcer,
palapit na parating ang bagyo sa bansang Pilipinas. Pero ang bansang Pilipinas ay palayo ng palayo sa bagyo. O, kita mo? Yung bansang Pilipinas pala, namamangka palayo sa bagyo eh. Matalino talaga bagyo. Matalino talaga mga Pilipino. But it tells us here that we should be on alert both. Physically, the coming of what the events, what the Bible tells us. Of course, be on the alert of our spiritual being. Okay. What is to be on the alert? To be on the alert is ito yung mga notices or yung mga signs, no? That is unusual, that potentially are dangerous and difficult circumstances. And we know that when Jesus Christ mentioned these things, it is very alerting, very nakakatakot, no? That there will be rumors of war, great earthquakes, no? Mga lindol na mas hindi natin nararamdaman ngayon, pero mararamdaman natin sa future. To be on the alert is being on the lookout of any danger or opportunities. Lagi tayo nagmamasid. We are always anticipating na darating ang mga to. That's why when these things are given to us as an information, warnings, these alerts are warnings and warnings. What should we do? Ano ba dapat ginagawa ng isang tao? Party? Kaya maraming madadatnan sa panahon ngayon na nagpa-party eh. You'll be caught, you'll be caught unaware of the circumstances that's going to happen. Because di tayo prepared. No? What is a warning and alert? An alert is usually a cue. Ito yung mga cues mga hints, no? Used to raise your attention. Example, yung mga phone rings natin, nag-ring yun, tinawag ang ating attention. Kapag nag-ring yan, sasagutin mo. That is an alert first. A warning is usually related to the consequences of an action. Halimbawa, ito yung boxing, no? Binaks mo yung sa ibaba, warning ka, nabigyan ka ng warning na wag mo gawin or else minus points ka, di ba? May consequence mo ngayon, no? So, a warning is mga pabala na ito'y darating, no? Expect it that it's going to happen. Okay. The first warning that Jesus Christ said in the Mount Olives, kasama niya mga disipulo niya, he warns his disciples to be aware that they not be deceived or led away from the truth. Okay? Not to, wag silang, tawag ito yung basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga ibang mga mensahe or mga turo. Not to be preoccupied o yung binibigyan ng panahon sa mga plano ng mga iba't grupo ng tao, people who do something that looks good but will lead to unlawful or harming others or each other. There are groups, there are churches, there are people who does that. Okay? And their modus operandi is that they would come to your church, they would come to your house, and be so very nice as if you like them to become really the best of friends. Pero ang kanilang motive is to attack and destroy the church, to put you down, to divide the church. Be one of these peoples. No? Ito yung sinasabi ng Panginoon. And that's why maraming churches ngayon ang nabubuwag, maraming mga buhay na nasisira dahil ito yung mga disipulo ng kalaban. No? The first warning in Matthew 24:4, sabi niya, and Jesus answered and said to them, see to it that no one misleads you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will mislead you. Matthew 24:24. For false Christ and false prophets will arise, and will show great signs and wonders, so to mislead, if possible, even
the elect. Oh, yung mga napili, elect yan, napili yan eh. Oh, yung mga manampalataya, marami sa mga manampalataya who will fall. No? In Romans 16:17, 17 pala yun, 17. Now I urge you, brethren, to keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learn, and turn away from them. Maraming magagandang mga salita, milyon-milyon ang nahikayat, but they are deceived, no? And there are people who also come to our churches who would be so very, very friendly, but will cause divisions in the church. Sila yung nagsisimula ng mga confusion. Halimbawa, bakit sinabi ng ganito? Sinabi ng ganito. Tapos sila na nag-aaway, no? Pinag-aaway yung mga kapatiran. Mahirap yung ganoon kasi sila yung they are there to really destroy the church, to confuse us, confuse the believers. No? Kaya this is a warning that Jesus Christ told to his disciples, and his disciples are telling to us so that we are going to prepare, so that alam natin ang ginagawa natin, especially when it comes to the Word of God. Kaya, mga kapatid, when it comes to the Word of God, ito yung papasahin natin. Anong gagawin natin? Sa second warning muna. Ang pangalawang sinabi nito sa Bible, Panginoon Diyos, about the immediate danger to face the future. Their future is uncertain, that dahil nga ito ang mangyayari sa mundo. Dahil at isa pa, dahil naging Kristiyano sila. They are the followers of Christ. Remember, to be a follower of Christ is not to be in the bed of roses. No? Dahil sabi na, you're about to face danger in the future. They're going to be what? Persecuted. When you go and preach outside, it's either you're going to be humiliated, persecuted, or beloved. Yeah. But mostly persecuted. Tortured. Nakita nyo naman yung nangyayari sa mga apostles, tortured. There are some pastors here that are put to jail because of defending the Word of God. Higit sa lahat, to be a Christian, you're going to die because of me. Sabi po ng Diyos. Tayo na tatayo sa Panginoon Diyos ay siguradong dadaan sa persecution, torture, o mamatay tayo. At dahil nga ito, at dahil itong warning na ito, sabi ng Panginoon, and because of these dangers, many will fall away. Quit na ako, ayaw ko na. Sayang lang yung mga pinagpuhunan ko, kapag ganun, di ba? Others will betray one another. Remember, the father would be against the son against the father, the mother. So, mag-aaway yan. They will hate one another. Ayaw ko na. I hate being a Christian. Ayaw ko na yan. Ganyan pala. Ang ganda-ganda ng buhay natin ngayon eh. Oh. May Lexus na ako, may ganito na ako. Kayo, wala pa. They will hate one another. Why? Because their love will grow cold. Ang puso nila ay lalamig sa gawain ng Diyos. Hindi na sila magpa-participate sa mga pag-aaral, sa gawain, dahil boring na. Dahil hindi ko may ilagay sa oras. Wala na silang panahon. No? Ganyan ang magiging rason nila pagdating ng panahon when these things are going to happen. No? Kasi darating kasi yung sa panahon ng na biglang, wow! Ang ganda ng mundo. No problems. Everything's cool. Everything's okay. Pero di natin alam na ang kalapit niyon is yung mga sinasabi ng Bible. No? That's why we should always be on alert. No? Ang ganda lang.
ang ganda-ganda ng araw, ano, blue sky, maganda ang tahimik ang dagat. Yun pala, may tidal waves na dumadating. No? Let us always be on alert, mga kapatid. Second warning tells us in Matthew 24:10, at that time many will fall away and will betray one another and hate one another. Oh. Dahil their love for God, their love for the church, their love for with one another has been conquered by the world. So sabi yan, dyan na kayo church, dyan na kayo Kristiyano, ayaw ko na. So, that again, they will fall away. Many will fall away. The third warning. Bakit warning ito? Be on the alert and be prepared for the coming back of Jesus Christ. For no one knows the hour and the day that even the angels and the Son of Man, the Son of Man and the Son of Man knows but only the Father. No. Why you should always be on the alert or be prepared when Jesus Christ comes. Tanungin natin sa sarili natin kaya, how am I going to present myself when Christ comes? $1 million question. Huh? Mark 13:35-36. Therefore, be on the alert, for you do not know the master's house is coming, whether in the evening, midnight, or even roosters crow, or in the morning. In case he should come suddenly and find you asleep. Ibig sabihin nito, tutulog ka sa pansitan. Wala kang ginagawa, kundi puro busy ka dito, wala kang ginagawa para sa Panginoon. Why should we be on the alert? Bakit maging alerto ako? Dahil, personal ko to, I don't want to mislead. I don't want to be misled or to be deceived. Ikaw naman, siyempre, sino ba nang gusto magoyo? Maisahan. Gusto mo bang maisahan ka? Gusto mo bang magoyo ka? Kapag naggoyo ka, kasama ka nila, lahat kayo, manggugoyo. Tapos, kayo yung maiiwan. Because I don't want to be left behind. Because the Bible tells us so. In the book of Thessalonians, no? At the twinkling of an eye, the believers will be raised up in the clouds and meet Lord Jesus Christ. Ang tanong doon, kasama ka ba o kasama ba tayo doon? I would like to be on the alert because of war, calamities, and disasters. Matapang ka bang tao na kaya mong harapin ang gyera? If you have known only the testimonies of those brothers and sisters, Filipinos who have run away from the Spaniards, from the Japanese, no? My parents from Tayabas, they ran away because of that, dahil inabot sila ng mga Hapon, nakarating sila sa Baguio. Kaya doon ako napanganak sa Baguio. No? Doon ako napanganak sa Baguio. Mahirap, sabi nila, mahirap. Mahirap ang war. Akala natin maganda, no? Yung patay. Hindi maganda ang war. Sabi nila, they won, but they lost a lot of bodies. Calamities, when disaster comes, if you have experienced yung earthquake sa Baguio noon, nung I was in Baguio, nasarahan kami. All the mountains went down, nag-umuho, wala kaming malalabasan, wala makapasok, walang pagkain, nangangamoy ang Baguio dahil sa maraming patay. Mahirap. You know, that is nothing compared to what is going to happen later on. No? Pinapakita lang sa atin na mayroong mas malaking mangyayari. The question is, tayo na na-alerto na. Tayo na nabigyan ng warning. And this warning didn't come only yesterday. This warning was told 2,000 years ago.
And many people have kept watch on that. Many people are still watching that. Tayo kaya, are we watching? Are we being alert? Why should be one on the alert? Because we need to be ready. Gusto natin maging handa tayo, no? Maging handa tayo that we are able and capable of meeting the circumstances with trust and hope. When we are alert or when we are prepared, handa tayo na salubungin ang mga problema na yan. Bakit? May tiwala kasi tayo Tiwala kanino? Sa Panginoong Diyos. May pag-asa tayo. Kanino? Sa Panginoong Diyos. That He will save us. That He will provide the things we needed to overcome these things. No? Pero hindi We are preparing things that are perishable na pagdating ang mga circumstances na to, mawawala din. Remember, what we are preparing is not the things that we should be enjoying here on earth. You should be preparing the things that's going to be on the other side of this world, meaning yung sa spiritual life that is imperishable, yung hindi masisira. No? That's why if we prepare ourselves, yung sinasabi ng mga ibang pastor, no? That are capable to handle circumstances. Ibig sabihin na matatag ang iyong pananampalataya, hindi ka natitinag sa mga sinasabi ng mga ibang grupo, you stay hold on the Word of God and hold on to the faith, the trust in God, that when He comes, He will take you. Kasama ka doon sa lilipat sa impapawid, no? Yun ang dapat ang gawin natin sa ating buhay. Paano, Pastor? Paano? We are given these kinds of trabaho sa mundo. Kaya kanina umaga, nung nagmamaneho ako, when I was thinking about this, walang kasaysayan itong ginagawa ko. Sabi ko, napapagod na ako sa sabi ko, kahit nakapikit yung mata ko, alam ko yung pinupuntahan ko, kahit ito, everyday, yun na lang. Parang nagiging ko na ko makina. Nakapag-isip-isip ako na, dapat, there is more thing to do this. Pero, remember, the things that we are doing right now are stepping stones for us to get into what God wants us to be, really. Gamitin natin yung mga circumstances ngayon natin, yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, lahat ng mga bagay dito, gamitin natin for our spiritual growth. Kasi kung hindi natin ginamit yan para sa ating spiritual growth, where will you be when you die? Or when Christ comes? Are you ready? Are you ready to accept those things? Remember these stories. How can this be possible? Remember the Bereans heard what Apostle Paul was preaching, but did not believe, but went to do some research on what he said is true or not. Kaya dito, hindi sila nalinlang After their findings, they came to believe what was preached was true. So there, they received Jesus Christ as their Lord and Savior. Hindi yung, halika na, dito, at tayo ay mayroon maganda doon dahil matututo tayo ng ganito. Dahil may mga pagkain, gano'n. Brothers and sisters, maging tayo, very sensitive tayo sa mga ganung bagay. Ako, dami ko naman napunta mga churches na hindi naman ako naglingkod, pero nagbumisita, inalam, gano'n. And you see the difference of kung talagang may Kristo sila, sino si Kristo. When they said that Christ is only a human being and not God, well, there's something fishy, something wrong. Why stay there? No? Number 2, we must learn and know what the Bible is telling us. If the angels nga, in the book of Luke, if the angels announced to the shepherd, unto us is born a Savior, hindi kayo magtataka, bakit may Savior pa tayo? Ibig sabihin, hindi ako safe. Doon na lang doon na lang. If I am not safe, anong ginagawa ko?
Remember the parable of the lost coin and the treasure found, the treasure that was found on the land. No, yung alam mo yung parable to, hinanap niya yung coin. May yung parable ito yung at saka yung treasure. When he found the treasure, he went out and he bought the land. Binili niya yung land. And then yung treasure napasa kanya. No. The lost coin, ano nangyari ito? Yung the lost coin, talagang pinaghanap-hanap niya to Tapos nung nakita niya, nagpakain siya. No? He was so happy. Ito yung mga ito yung mga sinasabi ng parable na to is to, when you seek God first in His righteousness, everything will be added to you. Ito yung pagsisikap natin na hanapin ang Diyos. Pagsisikap na alamin ang Diyos. Pagsisikap na sa atin ang Diyos. I think naging mahirap sa ating buhay gawin yun Dahil nga sa hirap ng buhay Naintindihan ko yun. Mahirap lang kami. Wala akong panahon dahil kailangan ko magtrabaho Kailangan ko ganito Mga kapatid, kasi doon tayo nagtitiwala sa mga nandyan yung mga trabaho, nandyan. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na siya yung may kapangyarihan magbigay ng trabaho ng mga ating mga pangailangan. Because when you find that treasure, when you find that coin, when you seek God first, yung sinasabi pag inuuna mo siya, everything will be added to you. Ito yung nagpapalala sa akin kanina ko yun. Kaya ko yung nakita ko to na kailangan nandun yung araw-araw, gabi-gabi, araw-araw, gabi-gabi. No? Dapat na mas malaki ang porsyento ng Panginoon Diyos sa ating buhay kaysa sa ating mga pinaglilingkod o pinagagawa sa ating buhay. It is, hindi ko sinasabi na perfecto rin ako na ganun ang ginagawa ko. Sometimes, dahil sa trabaho, minsan, nakakalimutan ko, kaya minsan nakakalimutan ko gawin yung mga homework ko. Kaya minsan, because pagod ka, naisip mo yung trabaho mo, naisip mo sa ganito, gano'n yan. Kaya nga, sabi ko nga, parang may mali parang may mali. May kulang. Kaya pagsikapan natin mga kapatid na mas malaki ang porsyento ng Panginoong Diyos sa time, sa ating pakikipag-usap, sa pakikipag-alam sa Kanya. Anong bagay na gusto nyong mangyari sa inyo sa Panginoong Diyos? Give more time to that. Kasi, ito mga kapatid, hindi kanto yung i-assess yourself. How much time have you given with God at sa mga ginawa natin? Liar. We're all liars. Sabihin niyo sa akin ako na I've spent this and spent that. I know. I've been there. The question is that, what am I preparing for? Ano ba ang pinag-aandang ko? Can I honestly say to myself that when these things happen, I can say I am prepared and I am ready? Yan ang $1 million na tanong sa ating buhay ngayon. Kakatok sa inyo, Panginoon Diyos, ready ka na ba? Ready or not? Like the parable, the king invited guests, but their response was what? I have a business to meet. Mayroon akong titignan ng mga bakahan doon. No? I need to buy this, I need to buy that, I need to sell this, I need to sell that. Hindi sila nakapunta doon sa party ng Panginoon Diyos. Sabi ng isa, kakaasawa ko lang I just got married Paghanimunan mo naman ako. Can't you see? My days are full, I have no time. These are the common questions that we're going to see later on. Or maybe
nakikita natin to sa ating mga sarili. Kasi ito lang yung porsyento sa Panginoon Diyos. Hindi ko sinasabi na mas malaki ang porsyento ko sa Panginoon Diyos. No, hindi rin. I'm also as human as you are, prone to do mistakes, prone to do also those things. Lastly, well, what are we waiting for? Tama na, sobra na. Alala nito message ko noon. Well, my brothers and sisters, I'd like to end it here that sana po ay magising, mamulat ang ating mga mata sa katotohanan na dapat ang ating pinagtatrabahuan at pinagsisikapan na makita ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay ay yung siya lagi ang ating hinahanap sa ating buhay. Siya ang inuuna natin sa ating buhay. Siya ang kinikilingan natin araw-gabi. Dahil pagdating ng panahon, ay baka hindi tayo makasama sa Kanya. At yun, ang masasabi nyo na, your salvation is lost. Actually, it's not lost. Hindi mo kinuha eh. Binibigay sa atin, hindi natin kinuha. Hindi tayo nakinig. Nakinig tayo siguro, hindi natin tinanggap. No? Kasi ang salvation naman para sa lahat yan eh. It's all given to everybody. Nasa iyo kung kukunin mo, hindi. Kung hindi mo kinuha yan, it's not lost. Hindi mo kinuha yan. Hindi mo kasi kinuha yan. So, kung lost kasi, kinuha mo yun, tapos nawala. That's lost. Pero, it's there, hanging in there, hindi mo lang kinuha. That's lost. So, it's never been lost. Hindi mo lang kinuha. Alam natin na may salvation, but hindi tayo prepare. We are being warned by Jesus Christ, and yet what did we do? Alam niyo ba mga kapatid, ito yung gusto ko masabi sa inyo, when I was younger, malakas pa akong magtumba ng mga bote. Yun ang prepare ko. I'm working for the battles. Para paglabas ko sa trabaho, happy hour agad. Dinalaan ko yung pera ko para doon sa mga barkada, sa ganun. Ilang taon din ginawa ko yun eh. Kaya naging pala ko nun, naging, how do you call that? Yung kwan ng brewery, stockholder. Oh. Pinayaman ko ang San Miguel Beer dahil isa ako sa mga nagbibigay ng bumibili ng kwan nun. Yung pala eh, wala eh. Nasira ang buhay ko, nasira eh. Nasira ang karir ko eh. Oh. Anyway, kasi doon ko linaan eh. Kaya nga tingnan nyo mga kapatid, kung saan nyo nilalagay ang mga ating mga pinagtatrabahuhan. Kung dapat yung pinagtatrabaho natin, binibigyan natin sa Diyos eh. Kasi the Lord will multiply that. He could do what He wants to do with the things that we give to the Lord and bibigyan din sa atin. Hindi. Kung saan ko linalaan to eh. Nilalaan ko teka, mamaya, nakaprepare na to para sa mga barkada. Kaya kung may ikot, hindi, para sa barkada, para sa barkada. Para sa ganito. Only to know that na if pinaglaanan natin itong mga panahon na to, ay sa Panginoon Diyos, sana ay nakaganito tayo ngayon, walang problema, di ba? Nakaduyan-duyan lang tayo. Because we have taken care of it. Why? Because you trust the Lord, you believe the Lord, you accepted the Lord, at alam mo, kapag dumating ang Panginoon Diyos, zoom, kasama ka, save ka. That is what you call, tawag ito yung, you have prepared yourself for eternity. So, tama na yung mga ginagawa natin na doon natin nilalaan. Sobra na naibigay natin sa mundo. Kailangan give back time sa Panginoon Diyos natin. Remember, it was Jesus Christ who died for each and every one of us. And when He comes to us and say, anong reason bakit kita isasama? Makikita ang tayo kaya ng Panginoon Diyos sa ating buhay that we are really pinagsisikapan na nasa atin ang kanyang mga salita.
sa ating puso, ipinapamumuhay or hindi. Sa ating mga trabaho, walang problema yan. Basta pinapamuhay natin ang Diyos. No? Let us not be listeners, but doers of His works. Maraming salamat po mga kapatid at sana po ay pinaghahandaan natin to. Dahil nakikita ko na kasi malapit na ang umaga. Pag malapit na ang umaga daw, sabi ng Panginoon Diyos, parating na ang gunaw ng mundo. Kaya, not because I'm a pastor na matapang ako. May mga gabi na talagang, Lord, sabi ko, Lord, tatakot din ako May takot din tayo, yung takot na tanong mo sa sarili mo kasama ba ako doon? Kasi, kasama ba tayo doon? Yung tanong natin sa sarili natin. May mga pastors, may mga nagtuturo na they think highly of themselves na posibilidad na sila makasama sa langit. But remember this, ang sabi ng Panginoon, no? Na when you walk sa hagdanan patungo sa Kanya, dalawang bagay lang naman sasabihin ng Panginoon sa atin. I don't know you. I don't know you. Or, welcome. Well done, my servant. So, saan natin lalagay sa atin natin? It's your choice. It's your choice, mga kapatid. Kasi, kanya-kanyang buhay ito Kanya-kanya ito. It's your own. Pero, may pananagutan tayo sa isa't isa. May pananagutan ako sa inyong lahat. If I don't teach this, if I don't tell you this, na-miss. Then, I didn't do my part. Then, you will know what's gonna happen to me. So, anyway, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. At sana po ay marami tayong napulot na aral. Hindi lang marami, kundi isang katotohanan na may mulat ang ating mga kaisipan. So, let me know if there are any questions. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Thank you, Pastor. Ayan. Yung makakatakot tong yung mangyayari sa darating na panahon. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Di ba, pero may mga signs na ito, di ba, Pastor? Yeah. Pero huwag nating hintayin na matagal pa kasi ang prepared, ang pag-prepare naman kasi hindi bukas it's a plan. When you prepare yourself, is that gaya ng sinabi ni the 10 virgins, 5 ang nakaprepare, 5 rin yung kunwari nakaprepare. Yung 5 na hindi kunwari, hindi nakapasok. Bakit? Hindi sila prepared Natulong ka sila, di ba? Pero nung dumating yung groom, yun may salvation na yung 5 na yun. Hindi sila prepared Pero na-lost nila yung salvation nila. Salvation. Kasi yung, when you talk about salvation, so how do you call that? Kanya-kanya kasi ko na yung pananaw sa how I look on salvation. Kapag sinabi mong lost ang salvation, talo ang Diyos. Kasi, hindi matatalo ang Diyos Walang mawawala sa Diyos God gave salvation to everyone. Kaya nga, ang pagkamatay ng Panginoong Kristo, that would benefit the salvation of everyone. Lahat ng tao. Lahat ng tao yan. Walang excuse. But, nasa tao ang pagtanggap ng salvation. It's up to them. Kaya sa Panginoon Diyos, hindi mawawala ang salvation sa kanya Because we're looking on the other side Nawawala ang salvation ng tao. I don't know kung that's how they interpret it. Pero, God will never let His yung gawain niya na walang kabulayan. Di ba? Kaya nga
Yung salvation na binigay sa atin dyan, nandyan yan eh. It's up to you eh. Narinig mong salita. Oh. Anong ginawa mo? Kinuha mo ba? Tinanggap mo ba? Ginamit mo ba? Oh. Hindi. Kaya sinasabi, kasi ang mga tao kasi may mga tao kan eh, napakasamang tao eh. Bakit save siya? Bakit napunta sa langit? Today you'll be in paradise. Is alam ba salvation to? Bakit kailangan ko bang duman sa mga ano? It's the faith ng tao sa Panginoong Kristo eh. Ang magdadala sa kanya doon. Pero when sabi nga, ito, okay. We try to solve or take the solution of, are you saved? Nawawala ba salvation? Pagkukulang natin ng panahon yan. Baka pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon sa atin, halika nga kayo dito, paguntukin ko yung mga ulo nyo. Inilalaan nyo ang mga panahon na yan kaysa yung sarili nyo. Hindi nyo prepare ang sarili nyo eh. You prepare yourself and let's just see how salvation works in our life. Kasi, pinaglalabanan ng lost, not lost. Salvation will never be lost. Sa Panginoon Diyos, salvation will never be lost. Sa Kanya yan eh. Oh. Nasa iyo kung tatanggapin mo. Sa tingin ng tao, ng salvation eh. Hindi siya tumanggap, hindi niya binigyan ng Diyos yan. Hindi niya nga tinanggap eh. Wala sa kanya ang salvation. Nandiyan ang salvation, ba't di niya tinanggap? Pero, kanya-kanyang kunyan eh. Kanya-kanyang take yan eh. Pero, it's up to you guys. Pero sinasabi ko lang sa inyo to, we should never, wag mong pagtuunan ng panahon eh. Alamin mo kung paano ka ngayon makarating sa langit. Makasama sa Diyos. Ito nga sabi niya, God gave us already the warnings. God gave us the warnings. But remember, when salvation is talk about this, dahil nga gusto ng Lord, this is the desire of God. This is the desire of God that everyone will be with Him. But because of their turning away, because of their not accepting Jesus Christ, the Lord and Savior, though salvation is already given to them, hindi na tinanggap. Ang ibig sabihin niyan, hindi lang sila kasama. Pero we could not consider them na hindi sila na-save eh. Jesus Christ came to save. Di ba? Everyone. But yung pagkamatay ng Diyos is sufficient enough for each and every one of us. Pati yung mga darating na buhay. Even those who are going to be born sa future. The blood of Christ Jesus, the death of Christ, the blood of Christ is sufficient enough for that. Salvation is already there. Nasa lang tao kung tinanggap nila, hindi. So we could never say na naglalabanan kasi lost din ko. Muna sa'yo eh. Hindi ka baka pagdating ng panahon eh, pag-uutugin ang ulo natin. Okay, may tanong dito, Pastor. Ano pwede nating panghawakan na ready ng isang believer to face Jesus? Ano no? Ano pwede nating panghawakan daw, na ready na ang isang believer to face Jesus? Okay, ito lang masasabi ko, no? When you are already in the likeness, when you are walking in the likeness of the Lord Jesus, alam ba, yung sinasabi ng mga aral natin, bakit ang banal na espiritu ibinibigay itong mga gifts sa atin? Why are the gifts of the Holy Spirit is kindness, love, and so forth and so forth? Self-control and so on. Kasi ang ugali natin is always contrast eh. Now, the Holy Spirit, God wants us to have those kinds of gifts. Kasi gustong baguhin tayo eh. And that's what you call transformation. Natatransform tayo. Kaso hindi tayo natatransform eh. Kasi nandun pa rin yung hindi natin pinagsisikapan ayusin ang ating ugali, ang ating pag-ibig, ang pagmamahal sa isa, ang ating forgiveness. Lahat na, hindi natin pinagsisikapan eh. Have you rated yourself for the young patience mo ngayong araw na to? Or it went down? It went up? Ganun yun eh. When you have overcome those things, no,
napagtagumpayan mo yun, makikita mo na ang buhay mo ay parang si Kristo. Kasi yun ang panang gifts ng Holy Spirit eh. Baguhin tayo eh. Eh, ano, we're still, sabi natin, sinabi natin na we are a renewed Christian. Pero, alam niyo ba ibig sabihin renewed? Dapat mayroon yung araw-araw na pinag-aayos natin yung ugali natin na unti-unting nawawala yun eh. Yung halimbawa, yung impatience natin, yung unkindness natin. Dapat napapalitan ng patience and kindness. Yun dapat makita. And if you see that person, doon masasabi siguro na maaring yung tanong niya. Maaring makikita mo ganun. But not until you see yourself like that, huwag mong sabihin sa ibang tao yun. Kasi tumitingin tayo sa ibang tao eh. Tanungin natin sarili natin. Look at yourself in the mirror. Kasi, ay, hindi save yun. Ay, hindi ganito. How do you know? How do we know? Only the Lord knows. Kasi sabi na, anong pakialam mo, Peter? Kung bubuhayin ko siya o papatay o di ko kukunin. It's up to the Lord. Grace of the Lord. Kasi hindi natin alam yung nasa laman ng puso ng tao eh. Di ba? Yung mamamatay tao eh. Bakit na-save yun? Sa huling hininga niya eh. Tinanggap niya Panginoon Kristo. You know what, when we were doing sa mga hospital noon, yung we go and pray for those dying people. Oh. Malalaman mo na itong tao na ito na dapat hindi pumunta sa langit eh, napapunta eh. Dahil tumanggap eh. Makita mo yung pagkakaiba ng masigla na yung pagkapanaw niya, masigla yung mukha niya eh. There is an aura na iba eh. Nakakamangha ng pagpunta ko ng mga ganun eh. Pag-prepare mo na, tapos bago malagot ang kanilang hininga eh, natanggap nila ang Panginoon sa Kristo. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Tawagin mo pangalan ko, you'll be saved. May kulang pa ba doon? Okay lang kung dagdagin lang nga, I have to work, I have to do this. I don't know. Kasi, let us remember na ang Diyos, naglagay ng chip natin dito na laging pinapaalala kung sino siya eh. Even yung taong pinakamasang tao dito, kaya ngayon ang trabaho ng Holy Spirit eh. He will go to that eh. He will use that. Because, alam mo bakit? Importante yung kaluluwa sa kanila eh. The soul of a man is so important. That's why, mahal yung kasi, napakamahal yung binuwis ng Panginoon Kristo para sa ating kaluluwa. At kung paglalabanan natin yung mga save o hindi save. Ang trabaho natin dito is is to share them the kingdom of God na itong kailangan nyo know this. I know, alam ko nung ibig sabihin ako eh, na where they're going na you have to na tayong alam natin na nakapag-aral, kailan ipamuhay natin yun. Yun ang ibig nila sabihin. They should see those things in us as Christians. No? But there are people na even na hindi sila Kristiyano. Are they going to be saved? Yes. Dahil gagamitin ng Panginoon Diyos all kinds of, there are varieties and ways how man could be saved. Marami. There are many testimonies in this world na kung paano sila ng Panginoon. And you know that. Oh. Marami rin mga hindi na saved dahil puro sila iba rin ang kanila pa. So, ang kumpulan dito, my point here is that, are you prepared at any circumstances when you meet Jesus Christ? That when you meet Jesus Christ, you know, nakasama ka dun. O sasabihin niya sa atin, I don't know you. May mga muna dito sa mundo.
May ka muna. I'll give you a second chance. You go to tribulation. Oh. pag nago mo yung tribulation, kasi sama ka. I don't know. Kasi those who endure, those who persevere, sila yung makakasama ng Diyos. Okay, may tanong pa? Wala na. Nakakatakot yun, yung tribulation. Na may iwanan ka rito. Na-rapture na yung iba. Kaya, know this point kasi, kung alam mo may mga warnings na ganyan, di mo pagsisikapin na kailangan makasama ko dun. May kilala kong pastor. Pastor. He owns one of the chains of food restaurants sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, nandun ako sa kusina, nandun ako eh. Sige, gamitin nyo lang yung restaurant ko, Bible study. Minsan nasa kusina siya. Pinapakinggan niya yung pastor na nagtuturo. Tinanong niya sarili niya. Oo nga no. Kasama ba ako sa kwan? Makakasama kaya ako doon sa kanila? Napapunta sa langit? Kasi anong pre-prepare natin dito sa mundo? Know how to get to heaven. Yun dapat pasikapin natin. Paano? Wala tayong time dito eh. Alam mo kung sino nakakapasok sa White House? Those who knows President. Kung kilala ng Presidente, pwede ka pumasok. Hindi eh. Kaya kailangan makilala natin ang Diyos. Jesucristo. May relasyon tayo sa Kanya. Sa ganun nga, kakapasok tayo. Wala yun. Sorry. Amen. Mabigat, no? Mabigat. I mean, pati nga ako nabigatan ako eh. Kasi nakikita ko yung sarili ko na, Lord, kasama rin ba nga ako? Kahit na nagpubuwis ako ng oras ko sa pag-aaral. Walang kasaysayan yan eh. Matataas ang grade mo, pero anong saysay nun? Kung di naman ako kasama. Mabigat. Kaya nga, sikapin natin sa sarili natin na to know God, make a relationship, and let God transform us. Let His Word transform us. Siya lang naman nakakapagbago sa atin eh. Yung katigasan ng ulo mo, hindi ko kaya yan. Panginoon Diyos, kaya niya. Kaya niya. Tigasan ng puso mo, hindi ko kaya yan. Kahit pagsabihan kita. Kahit ilang mensahe sasabihin ko sa'yo, hindi ka makikinig sa akin. Pero ang Diyos, alam ko ang Diyos, He could transform you. He could transform us into His likeness upang sa gano'n niya, kasama tayo sa ligaya. Yes. Amen? Amen. God bless you all and maraming salamat po sa pakikinig. I hope I did burst your bubble sa mga having a good time in the Philippines. Pero kailangan malaman nyo ito kailangan nyo malaman to dahil mahal kayo rin ng Diyos. Amen. Mahal tayo. Kahit sino ka pa man, maging sino ka man, kahit sino ka, mahal ka ng Diyos. Amen. Okay. Prayer po tayo. Closing prayer, Pastor. Parang si Robin Padilla, tatay ni Robin. I am the son. Kakikilabot. Hindi ko pa nga masabi. Kahit nasa, Lord, ako na yung servant. I'm not worthy to be a servant, Lord. Dahil, pero, salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa kanila. Dahil, may pag-asa. Amen. Gamitin natin yung pag-asa na yun. Pakarating sa langit. Okay, let's pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at ibinunyag niyo muli sa amin ang mga pangyayari, ang mga warnings na to na we should be alerted, be informed that there is something that we should do more far important than what we are doing. Na sana po ay naihahanda namin ang aming kaluluwa, ang aming sarili,
na sa pagdating nyo ay makikita nyo kami, Panginoon, na naghihintay sa inyo. Longing for you, waiting for you. Sana, Panginoon, ay hindi nyo kami matagpuan na natutulog. Hindi nyo kami matagpuan na may kulang po sa amin. Kulang sa aming panampalataya sa inyong anak na Jesucristo. Dahil nga sa aming pagkabalisa o sa aming pagka-business sa gawain dito sa mundo. Yet, Lord, you've given us these things in our life. Thank you, Lord. I hope we are going to transform ourselves as we have known these things. All the things that we have achieved, all the things that we have right now, could be used to level up us up in our faith. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you for your Son, Jesus Christ, that you have given to each and every one of us. It's our choice, either to take it or not, to accept it or not. Because, Lord, we know what is going to happen to us when we become followers, when we become disciples, or we become Christians. That our life is going to face dangerous times. They're going to hate us because of your name. They're going to torture us or even die. But many are going to fall away. Many will not take this road because they don't want to go to those kinds of pain and sufferings in your name. But you said, Lord, those who are going to persevere, endure, they're the ones whom you're going to pick them up and bring them in your kingdom. Sana, Panginoon, ay habang may pagkakataon pa, ay maayos namin ang aming mga sarili. At sa ganun nga, kung pag naayos namin mga sarili, ay maaari din po kaming makatulong sa aming mga anak, sa aming mga magulang, at kahit sino, naiayos din po ang kanilang buhay. Dahil ito po ang iyong nais na sana po ay lahat ay mananalig sa inyo. Yet, Lord, because of the temptation, the deceivedness of the world will lure many and are going to stay here and will feel your wrath, experience your wrath. But thank you, Lord, again for your words na sana po ay lagi pong manatili sa aming puso, sa aming kaisipan, at sana po ay gumagalaw kami ayon sa inyong kalooban. Kung hindi man, Panginoon, sa mga pagkakataon na yun, at sa mga aming kadahilanan at nangyari, Panginoon, patawarin niyo kami. Na sana po ay hindi kami manlamig, hindi kami manlayo, kundi painitin namin ang sarili, araw-gabi, ng iyong mga salita. Upang sa ganun nga po ay laging nabubuhay sa amin ang iyong anak Kristo, na laging naalala tuwing gabi, araw, sa mga panahon ng taghirap o kasaganahan, ay lagi pong ang iyong anak na si Kristo ay laging nasa kaisipan po namin at sa puso na isinasagawa din po ang mga tungkulin, mga trabaho na kanya pong pinapagawa sa amin, na ayusin ang aming mga buhay, gaya ng aming mga ugali, ang aming mga tungkulin sa isa't isa, na mahalin namin ang isa't isa and even those who are our enemies. Salamat din po sa buhay ng bawat isa na nakakikinig. Sana po ay yung pagpalain, na sana po ang iyong mga salita ay lagi pong nasa kanila. At kung naman po ang kanilang mga pinagdadaanan, alam ko, Panginoon, ay pansamantala lamang, iaahon niyo sila sa kanilang kahirapan. Iaahon sila, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang panampalataya sa inyong anak ni Kristo. Sa iRadyo, patuloy na papasalamat kami sa ng buhay na ginagamit ito na maging daluyan po ng iyong pagpapala. Yung mga salita na nagbibigay po ng kaginawahan,
comfort, rest, and assurance. Help us not to be confused, but help us, Lord, to know the truth. Because the truth will always set us free. And when the time comes, we are free, Lord, to say, I'm ready. Because I've done my work securing myself to having the fruits of the Holy Spirit. Again, thank you sa iRadio kay Sister Karim and Brother Ramon, sa kanilang pamilya. Patuloy na pagpapalain mo sila. At sa lahat, Panginoon, na nawa ay iyong bigyan ng iyong basbas sa kanila araw-araw. Maraming salamat at pagdalangin namin sa matamis na pangalan ng Yesus Kristo. Amen. 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 All right. Okay, thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Good night. Good night. Good night po. See you Sunday. Sunday. Kita-kits. Sunday, yung nga pala. See you, good night. Huwag kayo matakot. May pag-asa. Ang pag-asa natin. Kung siyang tinatawag nyo. Okay. Amen. All right. Thank you. Good night, Pastor. God bless. Pastor James Valdez, maraming salamat sa share mo ngayong gabi. Yung ayan, be prepared, sabi niya. Lagi, parang Boy Scout. Be alert. Ayan, sabi niya. May kinakailangan kasi handa na tayo eh. Di ba sabi sa Bible, I will come like a thief in the middle of the night. Para daw siyang magnanakaw na darating sa oras na hindi mo inaasahan. Di ba ganyan na magnanakaw? Papasok sa bahay mo. Hindi mo alam kung kailan yan. So, ikaw, anong gagawin mo? Kailangan, handa ka. Prepared ka. Ganun ang Panginoon. Pupunta siya sa atin, sa buhay natin, hindi para tayo nakawin, kundi para tayo ay kanyang kukunin sa araw na yon. Kung hindi ka handa, hindi ka pa pala tumatanggap, hindi ka pa na-baptized, patay, yari. Yan ang problema. So, what are we waiting for? Ano pa hinihintay natin? Tumanggap na tayo kay Lord. At magpabaptize na tayo. Maraming mga pastors dito, kung may mga pangangailangan ka o kailangan ninyong magpa-baptize, marami kayong makokontak dito. Ang Sipag, andyan dyan sila. Si Pastor Sammy. Yan. Pwede yan. Oh. So, kinakailangan po guys, in order to enter the kingdom of God, isa sa mga kinakailangan na baptize tayo. Water baptism. Without water baptism, hindi ka makakapasok doon. Okay. Batiin ko muna yung mga nag-check-in kanina, si Pastor Angel Martin Racelis, Razel Puzon Cruz, my cousin Leonora de la Cruz Ilioblera, Lynn Sales, and Jesney Salatas. Maraming salamat. Yeah. Time to go. Time to go. We'll see you again next week. Weekend Enjoy your naman, weekend po. At salamat sa 5 araw. Weekend, ang bilis ng araw talaga. Parang, isa na rin, alam mo, napag-uusapan na rin lang yung mga ganyan, di ba? Sabi sa Biblia, yung for the sake of the elect. Sabi niya, sa Revelation, pabibilisin yung panahon, yung oras. Yan. So, baka ito yun. Ang bilis ng panahon talaga. Ako nakaupo lang maghapon dito sa bahay. Nanonood ako ng TV. Pagtingin ko ng oras ko, hapon na. And ewan ko, yung nakaka-curious lang na ganun kabilis ang panahon. Kahit wala kang ginagawa. Kung may ginagawa ka, madali eh. Pwede mo sabihin, busy lang ako. But anyway guys, see you again on next week, Monday. Tuesday naman yun sa inyo. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And enjoy your lunch. Good night and God bless. Good night. Miss you. Mama. Miss you, Mama. Bye.
po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.